Eto na nga ang lahat ng mga kaganapan sa event na Online Sellers Gala Night 2024. Kung gaano kalit and successful yung event na to. Kaya watch till end. Hey, this is Meta Gray. I don't know if you can see because I'm using the cinematic kind of video. Yeah, basta it's gray. So, this is how it looks like. Nabili ko to sa Brisa at may lagayan na siya. So, i-remove na lang natin dito para ma-transfer siya here. Yabo na ng sabaw niya. Chismis, yung tinutukoy kong sabaw is yung tubig ng lens. Ewan ko ba kung bakit ganyan yung mga terms ko. Even sa junk foods, yung mga pasobra niyang mga parang powder type, sinasabi kong sabaw. Huy! Tapos si Sir Ellie, yung nag-aayos ng buhok ko, tinatanong niya kung may white cast ba yung lotion ko. So pinatry ko sa kanila dahil it's for you to find out, it's for you to experience, and it's for you to know. At sinubukan na din ng makeup artist ko, si Ma'am Hani, at tatlo kami nagdududan dyan and they like the smell. Actually, may shinare silang dalawa na brand din ng cosmetics tapos hindi sila hiyang nangangati-ngati sila. Kaya syempre, as a brand owner, hindi ako nanira. In-explain ko sa kanila na depende talaga yun sa formula kung hiyang yung skin. And by the way, yung pinakita ko sa unang part ng video na lens, hindi ko yung sinuot kasi nagbumukha akong taong lobo. Kaya pina-abrupt, pinutusan ko si Bunso at saka yung life seller namin si Ma'am Sweet na pumunta ng Abrisa agad-agad para palitan yung lens na nabili ko. Because I don't wanna look like a cosplay there. Kita nyo naman kahit hindi pa masyadong tapos yung look ko, napakaganda ng hair ko para lang akong advertisement ng Sunsilk. And talagang ni-request ko sa makeup artist ko na ayaw ko yung mabigat look na makeup at ayaw kong takpan ng buong mukha ko ng makeup dahil ipabalandra ko talaga ang real skin ko. Proud and loud yan dahil may lalaban din naman. At yan yung gusto kong ipaalam sa mga tao, lalong-lalo na sa mga kumikilala pa lang ng Wear Me products at sa mga nakagamit na hindi dapat ang makeup ang nagpapaganda. Alam niyo naman yung mga binebenta ko, pang fresh look lang ang atake. Parang 16 years old lang na estudyante. Kahit pa siguro may event na walang makeup ang labanan, ay of course, ako ay lalaban. Kahit pa pagkagising walang ligo, pupunta sa event ang labanan, ako pa rin ay lalaban. Ganyan ako ka-proud sa formula na meron si Wear Me. And actually guys, nung bagong simula pa lang si Wear Me, as in wala pang isang buwan, may nag-invite sa akin sa email. Ang sabi, may awarding daw kako sa Manila. So chinek ko yung buong detalye. Kasi kakalabas ko lang naman sa market ni Wear Me tapos meron na kaagad awarding. And to find out, pa-hype lang pala tong mga ganito. Kasi hindi naman totoong may award ka. Kunwari lang meron, pero magbabayad ka, girl. Tapos ikaw ang pipili ng package mo kung gusto mo with plaque, with trophy, or what. Para kunwari, na-recognize yung brand mo. But it's not. It's giving like false information for me. Kasi wala pa naman dapat, diba? Kakasimula pa nga lang eh. But naiintindihan ko din naman yung mga pumapatol sa ganyan kasi nakakadagdag hype din yan sa business eh. Kasi people would really believe na wow, may na-achieve na siya kahit bago pa lang. Where in fact, wala pa naman talaga. And if I would be given a chance to recognize my brand, gusto ko yung galing sa TikTok kasi wala akong babayaran. All expense paid na lahat yan. All you need to do is to bring your presence. Ganun lang. Kaso ang hirap. Kaya pag talaga na-recognize ako ni TikTok, talagang iiyak ako ng bongga, girl. Kasi hindi ka maiiyak kung hindi mo nakuha yung totoong success. Ayan, may tumahol pa. Baka may tatahol din dito in real life. Chismis. Anyways, going back to the event, ibang-iba yung character ko dito. Nakakaiba ng character itong suot ko eh. I feel like I belong to elite people. Well, actually, the reason why I joined this event is gusto ko talaga makimingga sa lahat ng mga online sellers, especially dito sa Davao. And you know what? Ang daming mga mayayaman dito and feeling ko kulang pa ako sa kayod sa mga na-achieve nila sa buhay. Ganun pa man, patuloy pa rin ako magsisikap hanggang sa maabot ko yung tuktok. At katulad ng nasa background ko, isang bituin na nagniningning. Char! Hansabe! At eto na nga'y tamang-tama, nagka-countdown na dahil magsisimula ng event. Hindi ko inakalang ang bongga ng abrupt party na to. Kaya kudos talaga sa lahat ng mga nag-organize, nag-participate at sa lahat ng mga sponsors. At ayan na nga ang aking paunang raffle na natanggap. Wala talagang uuwing luhaan dito guys dahil sa sobrang daming sponsor, lahat talaga ay matatawag. Actually, naulit pa nga yung mga natawag na. And here's me and Ashi nung nagkita kami. Gusto niyo bang marinig ang mga kwento? Inabangan ko din ng Wear Me logo ko na ma-flex sa screen at eto yung mga nakakuha ng 10 tagpo 4 items ng Wear Me products. Another raffle but supposedly si Habi yung nandun kaya lang nagbanyo siya so ako na munang umakyat. And naging instant artista ako ng mga oras na to. After ni Habi mag-CR, sumunod ako at pagbalik, voila! Heto na! Wow! O diba? Kenkoy talaga ako in real life guys. Mostly sa mga comment nila nito, ang ganda mo pala sa personal at ang payat. Sabi ko, matutuwa ba ako sa payat? Sabi nila, payat na maganda, medyo mataba ka kasi sa video. So at least parehong positive, char. So yung mga moment na yan, tinawag na yung top 10 sa mga napili nila as star of the night. So they have 10 chosen candidates at pinarampan nila isa-isa. Ang mga orado naman ay ang mga vlogger at magbibase sila sa ganda and how you handle your gown. At ngayon ko lang nakikita habang nag-edit ng video na super bilis lang pala yung lakad ko. And Shiro, the guy na brown coat, sabi niya swerte talaga yung table namin kasi laging nakukuha at laging nananalo. For the meantime, back to seats muna kami while nagtatabulate ng score. So now, everyone pay attention. To our second runner-up, candidate number 2. Candidate number 2 of an average score of 91.25%. Congratulations! Our first runner-up, candidate number 6. Number 6.
Yes, it's me. Who would have thought I would end up bringing the crown? I mean, not literally the crown, but for being the star of the night. Oh my God. I was only here intentionally to make friends and to learn from other businesses. But oh my God, kita nyo naman sa reaction ko, be. Pang Miss Universe pangangatake. At ayan, ikaw na. Kinuha mo na lahat. Winner na winner. At saktong-sakto, nabavlog pa ako. Kayo na-witness nyo tuloy lahat. Well, I will probably left a mark with this gown, a night to remember. And after that, I am now receiving my certificate. Lahat ng mga nandito ay makakatanggap nito. O, diba happy yan? Kasi another akyat na naman sa stage dahil nakakuha ko ng kuha ko bigas. Ang swerte talaga. Parang akin talaga tong gabing to. Pinakyaw na lahat Sa gown mukhang walang anak pero nung nakatanggap ng bigas, alam na alam mo talagang nanay na. Natatawa pa nga yung host dito kasi ang hype na hype ko. Dati parang dalagang dalaga. Pang Miss Universe ang datingan, tas biglang, diba? Nakalimutang nakagown pala. At tignan mo naman yung pagkabuhat, parang tambay lang na nag-aalok ng shot sa daan. At hindi pa magtatapos dito. Syempre may another award na naman. May certificate na kasama na si Habi. Of course, kailangan umakyat din ng napaka-pogi kong live seller. Na super duper arte, ayaw ipagalawang kanyang buhok. Sa event na to, parang naging birthday ko. Akin lahat. Sana abot ng 2,000 pesos mo. Sobrang nakakataba ng puso. Tapos napansin ko, parang may nagkagulo dito. So, chismosa ako. Pumunta ako. Char. At ayun naman pala, may bigayan palang nagaganap kay Seth by Harley. Now, si Bobby naman. Yung pangalawang raffle naman nakuha ni Habi is pinamigay namin sa relatives namin dahil uuwi kami doon at doon kami mag-New Year. Actually, mostly sa mga nakuha ko ng gabing to ay pinamigay ko. Aba, ibang music ata to. Hindi, chomempo lang. Hindi kasi namin marinig yung TikTok. And another set of picture taking. Ayan, si ma'am pala yung may-ari ng bouquet, guys. Kaya nagpa-picture siya sa akin. At another kulitan na naman dito sa table VIP 5. Super duper hype na kami dito pero meron akong ika-cut. I-upload ko din to sa Reels para malaman nyo kung anong music nito. Basta super duper funny yung cut nito, kaya quiet lang. Hi, super duper saya ko ng mga gabing to as in parang nasa fairy tale lang. At yan naman si Miss Karen, yung may-ari ng KSD Gowns. Kaya nag-picture talaga kaming dalawa na suot namin yung mga gowns niya. Actually, mostly sa mga sumali sa event ay from KSD Gowns po. Aside sa gaganda at si sexy ka, affordable lang dahil mura pa.